Pero Kath, hindi naman yata tama yung pinaplano mo. Anong gusto mo? Magpakain tayo na magpakain dito? Eh tayo nga lang, hirap na tayo eh. Tapos magpapakain ka pa. Ano mo kung ako sa'yo? Dispatcha mo na yung batang yan. Total, ampun lang naman din yan. Eh di, tuluyan na natin, ipaampun na natin ulit. Kath, hindi mo alam anong hirap yung dinanas ko para sa batang yan. Para na rin natin yung kapatid, di ba? 15 years na. Ako ngayon nag-aruga sa kanya kaysa sa'yo. Tapos ganun lang kadali, i-dispatcha mo yung bata. Eh, kasalanan mo yan. Nagpakabayani ka eh. Hindi naman ikaw nanay niyan. Eh, ba't inampon mo? Tapos ngayon na wala na tayong mapakain, anong gusto mong gawin? Magtrabaho din ako, pakainin yung batang yung hindi naman natin kadugo? Ayun na nga eh. Inampon ko, inaruga ko, kasi buhay yun. Tignan mo, oh. Nakakatulong naman siya sa atin, di ba? Anong tulong? Hugas ng plato? Yun na ba yung tulong? Alam mo, talagang makakatulong yung batang yung pag pinaampon natin. Pag binigyan tayo ng pera, malamang yun talagang tulong. Magne-negosyo tayo, hindi yung ganyan. Eh, kasi naman ganyan, nagpapalaki tayo, ano, parang baboy lang, pinapakain natin ng pinapakain, pinapataba natin, tapos ano, wala tayong makukuhang pera. Ano mo ako sa'yo, Eden? Gamitin mo yung utak mo. Alam mo, pinagsasabi mo. Alam mo, yung mga iniisip mo, para lang sa sarili mo. Hindi mo iniisip kung anong halaga ng buhay, pati ng batang yan. Hoy, ikaw lang din ang iniisip ko kasi kapatid kita, hindi ka tulad ng ampon na yan. Chanel, Ito po ba yung narinig ko? Ampun po ako? Chanel, ipapaliwanag ko sa'yo lahat ha. Pero oo, totoo yung narinig mo. Pero hindi kita hayaang mapunta sa iba. Ba't hindi nyo agad sinabi sa akin? Chanel, pasensya na. Sasabihin ko naman sana sa tamang panahon eh. Pero eto na, narinig mo na. Alam mo, Kath, yung mga sinasabi mo ha, hindi yan maganda. Huwag kang mag-alala, Chanel. Hanggat nandito si ate, dito ka lang. Hindi ka mawawala. Hindi kita ibibigay kahit kanino. Alam mo naman, di ba, mahal kita. Isa pa, para na rin kitang kapatid. Naming kapatid. Nakakaiyak naman. Hoy, hindi kita kapatid. Siguro kung ikaw tinuturing mo na kapatid yan, ako hindi. Tsaka tingnan mo nga yung katawan mo sa katawan namin, hoy. Kahit kailan, hindi kita tatanggapin bilang kapatid. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito sa bahay na to, hindi yung pinagsisiksikan pa yung sarili mo. Grabe ka naman, Ate Kat. Kath, ano ba? Bakit yung pinagsasabihan mo? Ikaw, kung matitake mo lahat ng sinasabi mo, ikaw yun. Kasi matigas ka, makasarili ka. Itong batang to, hindi ito pwedeng mawala dito sa pundar natin. Kaya tandaan mo, Kath, pag may nangyaring masama dito kay Chanel, ikaw yung mananagot. Ikaw yung pagbibintangan ko. Alam mo, pwede ba? Umalis na lang kayong dalawa. Bata ka ng bata, mas malaki pa nga sa atin yung bata na tinatawag mo. Umalis na kayong dalawa. Aga-aga pinapainit yung ulo ko. Wala ka talagang puso. Tara na. Tingnan mo, Chanel. Nabenta natin lahat ng nilakaw natin. Ibig sabihin, may pangdagdag na tayo sa tuition mo ngayong pasukan. Kaya nga, ate, nakakatuwa kasi ubos na ubos yung paninda natin. Alam mo, siguro ikaw yung nagdala ng swerte sa akin. Kasi lagi tayong paldo pag naglalako tayo. Pero maiba tayo, Chanel. Sa narinig mo pala kanina. Sorry ha, hindi ko sinabi na hindi ka namin totoong kapatid. Okay lang yun, ate, naiintindihan naman kita. Tsaka, basta promise mo sa akin na lagi lang tayo magkasama. Oo naman. Hanggat nandito yung ate mo, hindi kita papabayaan. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. At laging kang safe dito sa akin. Mahal na mahal din kita, ate. Ate, yung ali! Ate, okay ka lang po? Ate, tubig! Sorry, teka nga ito. Painumin mo. Ate, inom. Thank you, thank you. Thank you. Ako, salamat. Ate, okay ka lang? Okay lang, okay. Okay lang ako. Ma'am, okay ka lang po ba? Okay ka na ba? Oo, okay na ako. Mabuti na lang po, nakita ka ng kapatid ko. Oo nga eh, ang bait naman ng kapatid mo. Naku, ang swerte naman ng mga magulang mo sa'yo. Siguro maayos yung pagpapalaki nila sa'yo, no? Katunayan po nun, wala na po akong magulang. Ha? Wala. Opo, baby pa lang po ako. Pinalaki na po ako ni Ate Eden. Hey, opo, nasanggol pa lang po. Nakita ko po siya. Ako na po yung nagpalaki. Ako na rin yung tumayo bilang magulang niya. Ganun ba? Ay, naku. Sorry ha. Mukhang personal na kwentuhan to. Pero maraming salamat. Maraming salamat. Opo. Maraming salamat talaga. Wala akong anong kailangang tulong may bibigay ko sa inyo. Ano Huwag bang na gusto po nyo? isipin yun. Okay lang po. Totoo? Mahalaga po, okay na kayo. Opo, ang importante malaking po. bagay. Ang importante po, okay na po kayo.
Sige, baka may mga lakad pa kayo. Saan ba kayo pupunta? Ihatid ko na lang kaya kayo. Wag na po. Kaya na po namin. Sige po, ikaw po yung mag-ingat sa pag-uwi mo. Okay lang ako. Maraming salamat. Sige, mag-ingat kayo. Sige po, mauna na po kami ha. Sige. Parang pareho ah. Yun talaga yung mukha ng kwintas ng batang yun. Sige. Mr. CEO. Yvette, parang hingal na hingal ka naman. Sir, mukhang nakita ko na po yung hinahanap mo. Anong Yung anak hinahanap? mo. Ano? Yung kwintas po ng suot ng batang tumulong sa akin kanina. Ito po, nakita ko po talaga yun sa batang yun. Yvette, hindi magandang biro to. Yvette, kung nagbibiro ka ha? Sir, hindi po ako nagbibiro. Pero panigurado, siya po yung hinahanap mo. Yvette, ito nga yung kwintas na pinapahanap ko sa'yo eh. Kwintas to ng anak kong si Chanel. Ayun na nga po, yung batang yun, nabanggit niya sa akin kanina kasi na ampun lang siya. Kung gusto mo naman sir, pwede naman po nating puntahan. Alam mo ba kung saan sila nakatira? Opo, alam ko, sinundan ko sila. Yvette, malaking bagay para sa akin to. Maraming salamat. Ang tagal-tagal ko nang hinahanap yung anak ko. Ngayon makikita ko na siya. Isend mo sa akin yung location, ako na mismo yung pupunta. Ikaw, asikasuhin mo na yung mga dapat asikasuhin dito muna sa opisina. Meron akong meeting mamaya kay Mr. Lee. Ipa-cancel mo yun, i-reschedule mo. Ha? Okay po. Isend mo sa akin agad yung location, aalis na ako. Wala pong problema, isasend ko na lang po sa inyo agad. Yvette, maraming salamat ulit ha. Sir, walang ano. Sige na, mauna na ako. Sige po. Uy, sir, mukhang mayaman ko yan. Mukhang maraming kayong pera. Ano makailangan yun? May itutulong ko sa inyo. Miss, maraming salamat, pinatuloy mo ako. Ako pala si Renz Layug. Cut po. Ako yung may-ari ng POTG Corporation dito, tsaka yung mga malalaking building dyan sa likod ng mall. Fully operational yun, under my name. Ngayon, kasi may importante akong sadya, kaya ako pumunta dito sa lugar nyo. Ano po ba yun? May hinahanap kasi akong tao. Sabi kasi nung empleyado ko, nakita niya yung taong to nung pumunta siya malapit dito sa lugar nyo. Ito nga dito ba nakatira yung taong nakasuot ng kwintas na yan? Ay, naku! Si Chanel! Naku, napakasiba ng batang yan. Oo, dito nakatira yun. Nakakainis na nga. Ang lakas-lakas kumain. Tapos bukod doon, tamad pa. Ay, naku, alam mo yung ampun namin na yan. Sakit sa ulo yun. Kaya nga pinaampun ko na nga eh. Ampun na nga. Paampun na yan. Parang magkapera kami. Tsaka bukod doon, alam mo, init talaga ng dugo ko sa batang yun eh. Kasi bukod sa hindi naman talaga namin kadugo, pagod na kami simula bata pa lang hanggang sa lumaki. Wala naman talaga na itulong. Chanel? Chanel yung sinabi mong pangalan niya? Oo, sir. Yun ba hinahanap niyo? Ba't ba hinahanap yan? Si Chanel kasi na sinasabi mo, gusto ko sana siyang makausap at makita. Matagal na panahon kasi ako naghahanap sa batang to eh. Kasi sir, yung batang yun, dahil nga sinabi ko, wala namang silbi dito. Naku, alam mo sir, bobo yung batang yun. Walang kwenta yun, tsaka malas yun. Kaya nga sabi ko sa kapatid ko na nagpapakabayani, iwanan niya na lang kung saan. Kasi nga sakit sa ulo yun eh, katulad niyan ngayon. Simula, imagine na, bata pa lang, pinadede, lakas dumede. Tapos ngayon, ang lakas pa kumain. Tapos ngayon may balak pa mag-aral. Diyos ko po, sa bobong niyang yun, mag-aaral pa yun. Alam mo, kung ako sa kanya, wag na siya mag-aral. Wala rin naman tumatatak sa utak nun kasi nga bobo yun eh. Ako, alam mo, dapat nga ang pangalan ng tanga, hindi Chanel. Kasi sobrang tanga. Ang tanga-tanga talaga. Kakainit ng ulo. Ako, makita ko pa lang yung sira na yung araw ko eh. Kasi saksakan ng tanga. Ito na pala yung tangang hinahanap niyo eh. Teka nga lang. Alam mo, ang layo pa lang naririnig ko na yung bunganga mo. Ano namang pinagsasabi mo dito? Sinisiraan mo tong bata? Napaka-inosente. Hoy, hindi ko sinisiraan yan. Sinasabi ko lang naman yung totoo na tanga ka, di ba? Di ba tanga ka? Sandali magandang araw po. Siya ba si Chanel? Opo. Chanel. Tingnan mo. Katulad po yan ang kwintas ko. Yung kwintas mo na to, pina-customize ko kasi to noon eh. Tsaka, wala tong katulad. Teka lang po, sir. Ano pong ibig niyo sabihin? Matagal na panahon ko kasi hinahanap yung batang yan kasi anak ko siya. Ha?
Teka lang, sir. Parang ang bata niyo pa para magkaroon ng anak. Mahabang kwento eh. Pero, Chanel, bata pa kasi kami nung nanay mo noon, nung nabuntis ko siya, pero hindi ko siya pinabayaan. Namatay siya sa panganganak sa'yo, kaya kinuha kita. Pero yung mama ko, si Mami G, sobrang sama niya kasi. Ayaw niya sa'yo. Hindi daw ako pwedeng maging tatay sa maagang edad. Masisira yung karir ko, yung mamanahin kong kumpanya. Kaya isang gabi, kinuha ka niya sa akin habang natutulog ako tapos sinabi niya na lang sa akin na tinapong ka niya kung saan. Kaya ang tagal kitang hinanap, Chanel. Kakaiyak naman. Eh, yun naman pala eh. Mayaman yung tatay mo. Bayaran mo kami. Diba? Ano pinagsasabi mo, Kat? Eh, maging practical na tayo, Eden. Eh, kahit mikmik lang naman yung tinitira ng bata niya nung sanggol yan, aba, magastos pa rin. Dapat mo kaming bayaran. Eh, ngayon pa nga din, double rice pa yun pag kumakain kami sa labas. Kaya alam mo, kung kukwentahin ko yung gagastusin niya, nung ginastos namin simula bata, yung malaki-laki babayaran mo. Alam mo, pwede ba huwag ka nang tumanggi-tanggi? Ikaw din sabihin mo, magbayad yung tatay mo, mayaman naman pala eh. Kasi yan yung problema sa'yo. Makasarili ka, puro pera yung nasa isip mo, nasa utak mo. Hindi mo naman kailangan singilin yung tao. Bakit? Sinadya niya ba yun? Na itapon yung anak niya, hindi niya kasalanan. Tsaka yung pagpapalaki ko kay Chanel, wala sa akin yun. Kasi tinuring ko siyang kapatid. Mahal ko siya. Kaya kung nasa isip mo paniningil, tigilan mo yan. Miss, anong pangalan mo? Eden po. Eden, maraming salamat kasi parang papansin ko sa'yo, lagi mong pinagtatanggol tong anak ko eh. Miss, na isa, kung pera yung kailangan mo, sige, bibigay ko sa'yo, babayaran kita. Chanel, Miss Eden, kung gusto mo, sumama ka sa amin ni Chanel. Sir, hindi ko naman kailangan sumama sa inyo eh. May sarili naman po akong Hindi, buhay. Ate Eden. Gusto ko kasama ka lagi. Madami akong hinanda para sa'yo, Chanel. Tsaka, Miss, malaki yung bahay ko. Tsaka may mga extra akong trabaho na pwedeng ibigay sa'yo. Pwede kitang tulungan. Ay naman pala, Ate Eden eh. Sumama ka na sa amin. Yung bayad, isusunod ko na lang din dito. Or kung meron, address mo, bigay mo sa Ay, akin. hindi ako naniniwala sa ganyan. I-transfer mo na agad bago kayo umalis. Tapos pwede na kayo magsama-sama, wala akong pakialam. Pwede ba? Papadalang kita ng cheque dito. O kahit bukas mismo, o mamaya, uutusan ko yung mga tauhan ko. O, ayun, pinaantay nyo. Magsama-sama na kayo. Mag-reunion na kayo. Tara na, Chanel. Miss Eden. Sobrang saya daddy natin ngayon ha. Sana lagi tayong ganito. Huwag na tayo mag-iwahiwalay ha. Siyempre, Chanel, hindi na tayo magkakahiwalay. Tsaka, maraming salamat din, Eden, kasi hindi mo pinabayaan si Chanel nung oras na wala ako sa tabi niya. Wala yun. Ano ka ba? Mahal ko tong batang to. Kaya ayokong mapahamak siya. Daddy, ano yung surprise mo sa akin? Surprise ko sa'yo is, aalis tayo bukas. Saan tayo punta? Pupunta tayo ng Disneyland. Talaga? Ako ba siya? Eden? Chanel? Kat, teka lang. Anong ginagawa mo dito? Eh, hinanap ko talaga kayo eh. Nagtanong-tanong ako. Sabi dito ko daw kayo makikita. Eh, kaya naman ako pumunta dito kasi gusto ko humingi ng pasensya. Sorry. Lalo na sa'yo, Chanel. Sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Kung humingi ka naman ng sorry, mapapatawad naman kita eh. Pero sa tingin ko, iba yung kailangan mo sa amin. Pera, di ba? Eh, hindi. Alam mo, kahit na naubos na yung pera na binigay ni Sir, kasi nga, nagsugal eh, naubos na agad. Eh, doon ko napagtanto na, mas kailangan ko pala ng pamilya. Alam mo ka, pamilya pa rin tayo. Pero, sa ngayon, hindi pa kita matatanggap. Kasi nga, gusto ko pang matuto ka sa buhay. Eh, okay lang naman, kahit hindi mo ako tanggapin, ang mahalaga naman, nakapahingi ako ng tawad sa'yo, tsaka mapatawad niyo ako, yan na naman pinaka-importante. Importante rin natuto ka sa buhay mo. Pero sa ngayon, pasensya ka na, hindi ka namin matutulungan. Kailangan mo munang harapin kung ano yung mga dapat mong pagbayaran. Dumiskarte ka sa buhay. Eh, mauna na kami meron pa kasi kaming lakad eh. Tara na, Chanel. Sige.